Ibinenta ko ang bahay na pinaghirapan namin ng yumaong asawa ko si Elena, ang bahay kung saan pinalaki namin ang nag-iisa naming anak. Ang bawat haligi, bawat pader, bawat baldosa sa sahig, lahat ay may kwento, lahat ay may alaala. Ngayon, wala na. May iba ng pamilya na nakatira doon, gumagawa ng sarili nilang mga alaala. Ang amoy ng lumang kahoy at ng mga luto ni Elena ay napalitan na ng amoy ng bagong pintura. Ang lahat ng perang pinagbentahan, mahigit 20 milyong piso, ay nasa bangko, ligtas. At sisiguraduhin kong kahit isang sentimo mula sa perang iyon ay hindi mapupunta sa kamay ng anak kong si Marco o sa asawa niyang si Isabela. Ang pamana na akala nila ay kanila na pinura ko, ang kinabukasan na inaasahan nila, sinira ko. Maaaring itanong ninyo anong klaseng ama ang gagawa ng ganito sa sarili niyang anak. Anong klaseng halimaw ang wawasakin ang kinabukasan ng sarili niyang dugo at laman. Hayaan ninyong sagutin ko kayo. Ako ang klase ng ama na itinulak sa dulo ng kanyang pasensya. Ako ang klase ng ama na ang pagmamahal at sakripisyo ay sinuklian ng kataksilan. Lahat ng ito ay nagsimula sa isang gabi na dapat sana ay puno ng pagmamahalan at pagsasama. Ang gabi ng Noche Buena, ang buong pamilya ay naroon. Ang mga pinsan, mga tiyahin, mga kaibigan, ang mesa ay puno ng pagkain. May hamonado, keso de bola, at ang paborito ng lahat, ang lechon na malutong ang balat. Ang mga ilaw ng Pasko ay kumukutitap at ang tunog ng mga tawanan ay pumupuno sa hangin. Sa unang tingin, ito ay isang perpektong larawan ng isang masayang pamilyang Pilipino. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang malamig at madilim na plano na nabubuo. Oo, at ako ang target nila. Sa kalagitnaan ng hapunan tumayo ang anak kong si Marco. Hawak niya ang kanyang kopita ng alak hindi para sa isang maligayang pagbati, kundi para sa isang hatol. Tumingin siya sa akin, ang mga mata niya ay malamig, walang anumang bahid ng paggalang o pagmamahal na dati kong nakikita. May kailangan kaming ipaalam sa inyong lahat, sabi niya. Ang boses niya ay malakas at malinaw para marinig ng lahat ng bisita. Tumahimik ang buong silid. Huminga siya ng malalim at pagkatapos ay binitawan ang mga salitang wumasak sa aking puso. Nagbotohan kami, sabi niya. Nagbotohan, isang salita na ginagamit sa politika, sa opisina, hindi sa loob ng isang pamilya, hindi para sa isang ama. Nagpatuloy siya na pagdesisyonan namin itay na hindi ka na bahagi ng pamilyang ito. Masyado nang malaki ang bahay na ito para sa iyo. Hindi mo na kayang alagaan ang sarili mo. Kaya para sa ikabubuti mo, kailangan mo nang umalis. Gumuho ang mundo ko, ang bawat salita ay parang isang suntok sa aking sikmura. Sa harap ng aming mga kamag-anak, sa gitna ng Noche Buena, ang sarili kong anak ay itinataboy ako mula sa sarili kong tahanan. Tumingin ako sa paligid. Ang mga mukha ng mga bisita ay puno ng pagkabigla. Ang hipag ko, si Susan, ay napahawak sa kanyang bibig. Ngunit ang asawa niya, si Isabela, nakita ko siya. May isang munting ngiti sa kanyang mga labi, isang ngiti ng tagumpay. Doon ko naintindihan, siya ang ahas sa aming paraiso. Siya ang bumulong ng lason sa tainga ng aking anak. Walang utang na loob. Iyan ang tawag dito. Naalala ko ang lahat ng sakripisyo ko. Ang mga gabing hindi ako natutulog para magtrabaho ng overtime para lang may maipang matrikula siya. Ang luma kong Toyota na ibinenta ko para lang makapasok siya sa magandang universidad. Ang mga pangarap ko na isinantabi ko para matupad ang mga pangarap niya. Lahat ng iyon para sa wala. Para lang ituring na isang pabigat, isang bagay na kailangang itapon. Sa sandaling iyon, isang bagay sa loob ko ang nagbago. Ang sakit ay naging galit. Ang galit ay naging determinasyon. Hindi ako iiyak. Hindi ako magmamakaawa. Hindi ko ibibigay sa kanila ang kasiyahan na makita akong talunan. Sa halip, ngumiti ako. Isang ngiti na nagpatigil sa kanila, isang ngiti na puno ng lihim. Isang ngiti na nagsasabing, nagkakamali kayo ng kinalaban. Dahan-dahan akong tumayo. Ang lahat ng mata ay nasa akin. Inaasahan nilang magwawala ako, sisigaw o magmamakaawa. Ngunit hindi.
Kalmado kong kinuha ang isang folder na inihanda ko sa ilalim ng aking upuan. Isang simpleng brown folder, walang espesyal sa labas. Pero ang laman nito ang magiging katapusan nila. Inabot ko ito kay Marco. Kung aalis din lang ako, sabi ko, ang boses ko ay matatag at walang panginginig. Heto ang isang paalam na regalo mula sa akin, anak. Nag-aalangan siyang kunin ito. Tumingin siya kay Isabela na tila nagtatanong. Ngunit sa huli kinuha niya ito, binuksan niya, at doon, sa harap ng lahat, ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Ang kanyang pagiging kampante ay biglang naglaho na parang isang bula na pumutok. Napasigaw siya. Isang sigaw ng hindi paniniwala, ng takot at ng pagkatalo. Dahil ang nakita niya ay hindi lang mga papel. Nakita niya ang kanyang pagbagsak. At iyon ay simula pa lamang. Hindi ito paghihiganti. Ito ay pagbibigay ng katarungan. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel at ipaalam sa amin kung saan kayo nakikinig sa mga komento sa ibaba. Pagkatapos kong isara ang pinto ng silid kainan, ang ingay ng kanilang mga boses ay unti-unting humina na parang isang malayong unos na nagbabanta, ngunit hindi na ako kayang abutin. Tumayo ako sa dilim ng pasilyo, ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga ilaw ng Pasko na kumukutitap sa bintana ng sala. Ang aking paghinga ay mabigat. Ang aking puso ay tumitibok ng may kakaibang ritmo. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang bagong damdamin na nagsisimulang umusbong mula sa mga guho ng aking pagkatao. Galit. Isang dalisay at malamig na galit. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa aking silid. Ang bawat hakbang ay parang isang milya ang layo. Ang bahay na ito na binuo ng aking mga kamay at ng pagmamahal ni Elena ay biglang naging isang dayuhang lugar. Ang mga pader na dati as may saksi sa aming mga tawanan at pangarap ay tila nangungutya na ngayon sa aking kabiguan. Pagpasok ko sa aking kwarto, isinara ko ang pinto at hindi na nag-abalang buksan ang ilaw. Umupo ako sa gilid ng kama, ang lumang kama na gawa sa nara na naging saksi sa halos 40 taon ng aking buhay. Lumangit-ngit ito, isang pamilyar na tunog na dati nagbibigay sa akin ng kapanatagan, ngunit ngayon ay parang isang ungol ng kalungkutan. Sa dilim, mas malinaw kong nakikita ang mga multo ng nakaraan. Ang anino ng aparador ay tila kahugis ni Elena, nakatayo roon, nag-aalala. Ang amoy ng lumang libro at ng bahagyang alikabok ay nagpapaalala sa akin ng mga gabing magkasama kaming nagbabasa. Paano nangyari ito? Paano humantong ang lahat sa ganito? Ang mga salita ni Marco ay paulit-ulit na tumatatakbo sa aking isipan. Nagbotohan kami. Hindi ka na bahagi ng pamilya. Umalis ka na. Ang bawat salita ay isang punyal na paulit-ulit na isinasaksak sa aking likod, hindi ng isang kaaway, kundi ng sarili kong anak. Ang batang binuhat ko sa aking mga balikat, ang batang tinuruan kong magbisikleta, ang batang pinangarap kong maging isang mabuting tao. Nasaan na siya? Sino ang lalaking nasa silid kainan na may mga matang puno ng kasakiman? Tiyak na hindi siya ang anak ko, hindi siya ang Marco ko. Binuksan ko ang drawer sa tabi ng kama at kinuha ang isang bagay na matagal ko nang hindi tinitingnan, ang aming lumang family album. Mabigat ito sa aking mga kamay, ang leather na pabalat nito ay pudpud na at makinis dahil sa paulit-ulit na paghaplos ng mga daliri sa paglipas ng mga taon. Bawat pahina ay isang kabanata ng buhay na pinaghirapan naming itayo ni Elena. Dahan-dahan kong binuklat ang unang pahina, isang litrato ni Marco, mga 5 taong gulang, nakangiti habang hawak ang kanyang diploma mula sa kindergarten. Bungi pa ang kanyang ngipin sa harap at ang mga mata niya ay kumikinang sa tuwa. Ako ang kumuha ng litratong iyon. Naalala ko pa ang bigat niya sa aking balikat habang ipinagmamalaki ko siya sa lahat. Ang ngiting iyon, napakalayo sa mapanuyang ngisi na nakita ko sa kanyang mukha kanina lamang. Nagpatuloy ako sa pagbuklat. Isang litrato niya noong high school, kasama ang kanyang mga kaibigan sa basketball team. Payat pa siya noon, pero puno ng enerhiya at pangarap.
Ipinagbili ko noon ang paborito kong mga gamit sa pagkakarpintero para lang mabilhan siya ng pinakamagandang sapatos na pang-basketball. Ang sabi ko kay Elena para sa inspirasyon ng bata, ang totoo, gusto ko lang ibigay sa kanya ang lahat ng bagay na hindi ko naranasan. Gusto kong maramdaman niya na mayroon siyang amang handang gawin ang lahat para sa kanya. At sa tingin ko naramdaman niya iyon noon. Huminto ako sa isang pahina na may isang litrato lamang. Ang graduation picture niya sa kolehiyo. Nakasuot siya ng toga at may hawak na diploma sa engineering, ang parehong kurso na kinuha ko. Iyon ang isa sa pinakamasayang araw ng buhay ko. Halos hindi ako nakatulog sa loob ng isang linggo bago ang araw na iyon dahil sa pagkuha ng sunod-sunod na overtime sa construction site para lang masigurong may sapat kaming pera para sa kanyang graduation party. Masakit ang likod ko noon, pagod ang aking katawan, ngunit nang makita ko siyang umakyat sa entablado, nawala ang lahat ng pagod. Niyakap niya ako ng mahigpit pagkatapos ng seremonya. Ang tassel ng kanyang cap ay tumatama sa aking mukha at bumulong siya. Para sa inyo to ni Mama Ramay, Tay Rodeos, gagawin ko kayong proud. Naniwala ako sa kanya, buong puso akong naniwala. Ngayon, ang alaalang iyon ay parang lason na kumakalat sa aking mga ugat. Kailan nagsimulang magbago ang lahat pagkatapos ba niyang makilala si Isabela? Ang babaeng iyon na may mga matang parang laging sinusukat ang halaga ng bawat bagay sa bahay. O baka naman noon pa man ay nasa loob na niya ang kasakiman at si Isabela lang ang nagbigay ng lakas ng loob para ilabas ito. Sa likod ng litratong iyon may nakasuksok na isang papel na naninilaw na, isang resibo. Dahan-dahan ko itong kinuha. Resibo ng bayad sa matrikula. Ang halaga, 520,000 piso, taong 2005. Iyon na ang lahat ng ipon namin ni Elena. Ang perang pinag-ipunan namin para sana sa aming pagtanda, para sana sa mga gamot, o para sa isang maliit na bakasyon. Ngunit nang dumating ang bill, hindi kami nagdalawang isip. Para sa kinabukasan ng bata, sabi ni Elena sa akin noon, ang mga mata niya ay puno ng pag-asa. Isang investment, sabi ko. Isang investment na ngayon ay nalugi. Hindi lang nalugi, kundi tila ninakaw pa mula sa amin. Isinara ko ng malakas ang album. Ang tunog ay umaling-awngaw sa tahimik na kwarto. Tapos na ang pagbabalik tanaw. Tapos na ang paglulugmok sa kalungkutan. Ang sakit na nararamdaman ko ay hindi na isang sugat na kailangang gamutin. Ito ay naging panggatong. Isang panggatong para sa apoy na nagsisimula ng magliyab sa loob ko. Tumingin ako sa litrato ni Elena na nakapatong sa ibabaw ng aparador. Ang kanyang malumanay ng ngiti ay tila nagbibigay sa akin ng lakas. Elena, mahal ko, bulong ko sa hangin. Ibinigay ko sa kanya ang lahat tulad ng pinangako natin. Pero hindi ito sapat. Sinaktan niya tayo. Sinira niya ang lahat ng itinayo natin. Patawarin mo ako sa gagawin ko. Pero kailangan kong itama ito. Para sa iyo. Para sa alaala natin. Para sa karangalan ko. Tumayo ako at lumapit sa bintana. Ang mga ilaw ng Pasko mula sa mga kapitbahay ay kumukutitap sa kadiliman. Isang pamilya sa tapat ay masayang nagkakantahan ng mga pamaskong awitin. Dati, ang tanawing iyon ay nagbibigay sa akin ng saya. Ngayon, nagpapaalala lang ito sa akin ng lahat ng nawala sa akin. Ngunit hindi na ako iiyak. Hindi na ako ang matandang kahabag-habag na itataboy na lang nila. Dati akong inhinyero. Sanay akong magplano, sanay akong magtayo ng mga bagay mula sa simula, sanay akong maghanap ng mga depekto sa istruktura. At ang pamilyang binuo ni Marco at Isabela, puno ito ng depekto. Puno ito ng mga bitak at alam ko kung saan eksaktong magsisimulang maglagay ng dinamita. Kinuha ko ang aking telepono mula sa bulsa. Hinanap ko ang isang pangalan na matagal ko nang hindi tinatawagan para sa tulong. Ang pangalan ng aking matalik na kaibigan, ang aking kumpare na si David. Isang retiradong abogado na kasing talas ng isip at kasing tigas ng bakal. Nagring ito ng isang beses, 2 beses, at pagkatapos ay isang pamilyar na boses ang sumagot. Andres, napatawag ka? Maligayang Pasko. Huminga ako ng malalim. David, sabi ko, ang boses ko ay kalmado ngunit may bigat.
Kailangan ko ng tulong mo, kailangan ko ng isang abogado. Kinabukasan, ang araw ay sumikat na parang walang nangyaring trahedya noong nakaraang gabi. Ang sikat ng araw ay tumagos sa bintana, ngunit hindi nito kayang pawiin ang lamig na bumabalot sa aking puso. Maaga akong umalis ng bahay bago pa man magising sina Marco at Isabela. Hindi ko kayang makita ang kanilang mga mukha. Hindi pa. Hindi hanggat wala pa akong plano. Nagkita kami ni David sa isang maliit at lumang kapihan sa May Quiapo, isang lugar na malayo sa magagarang restoran na pinupuntahan ng aking anak. Ang amoy ng matapang na kape at ng bagong pandesal ay pamilyar at nakakapanatag. Umupo kami sa isang sulok malayo sa ibang mga customer. Si David, na may puti ng buhok at mga guhit ng karunungan sa kanyang mukha, ay tiningnan ako ng may pag-aalala. Andres, mukhang malaki ang problema mo, sabi niya habang inilalagay ang kanyang baso sa pagbabasa. Hindi ka tumatawag sa akin para lang bumati ng maligayang Pasko. Hindi ako nagpaligoy-ligoy pa. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Mula sa pagtaas ng boses ni Marco, sa mapanuyang ngiti ni Isabela, hanggang sa kasuklam-suklam na pagbotohan na naganap sa mismong hapagkainan ng Noche Buena. Habang nagsasalita ako, naramdaman ko ang muling pag-akyat ng galit. Ngunit pinilit kong maging kalmado. Kailangan kong maging malinaw. Kailangan kong maipaliwanag ang bawat detalye. Nakikinig si David ng walang imik. Ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa akin. Ang kanyang mga daliri ay marahang tumatambol sa ibabaw ng mesa. Ang bawat salita ko ay tila hinihigop niya, sinusuri at pinoproseso sa kanyang isipan na sanay na sa mga komplikadong kaso. Nang matapos ako, isang mahabang katahimikan ang namagitan sa amin. Humigop siya ng kanyang kape at pagkatapos ay ibinaba ang tasa ng may diin. Mga buwitre, sabi niya sa wakas, ang boses niya ay mababa at puno ng galit para sa akin. Mga buwitre, Andres, hinihintay lang nilang manghina ka at pagkatapos ay tutukain ka nila hanggang sa wala nang matira. Ganoon ang ginagawa nila sa mga matatanda na walang kalaban-laban. Akala nila dahil matanda ka na, madali ka na lang nilang maluloko at maaapi. Hahayaan mo ba sila? Ang tanong niya ay hindi isang hamon, kundi isang paalala ng kung sino ako. Ako si Andres, ang inhinyerong nagtayo ng mga tulay at gusali. Hindi ako isang taong basta-basta na lang susuko. Hindi, David, mas, sagot ko, ang boses ko ay matatag na ngayon. Tapos na ang pagiging mabait kong ama, tapos na ang pagbibigay. Ngayon, ako naman ang babawi. Isang bihirang nangiti ang sumilay sa labi ni David, isang nangiti na nagsasabing may gulo na paparating para sa kung sino man ang aming kalaban. Iyan ang Andres na kilala ko, sabi niya. Sige, magplano tayo. Sa digmaang ito, kailangan nating maging mas matalino. Hindi tayo pwedeng magpadala sa emosyon. Gamitin natin ang batas laban sa kanila. Gamitin natin ang sarili nilang kasakiman bilang kanilang sariling lason. Inilabas niya ang isang maliit na kwaderno at isang pluma. Una, sabi niya, ano ang pinakamahalaga sa kanila? Ano ang kanilang kahinaan? Hindi ko na kailangang mag-isip pa. Pera, sabi ko. At ang kanilang imahe, ang kanilang amor propio. Gusto ni Isabela na magmukhang mayaman sa kanyang mga kaibigan. Gusto ni Marco na magkaroon ng lahat ng bagay na hindi niya pinaghirapan. Magaling, sabi ni David, habang isinusulat ito. Kung gayon, doon tayo unang titira. Sa kanilang bulsa, kailangan nating putulin ang kanilang pinagkukunan ng pera. Mayroon ba kayong mga pinagsamahang account sa bangko? Mga ari-arian na nakapangalan sa inyo pareho? Tumango ako. Ang joint account na ginagamit niya para sa gas at iba pang maliliit na bagay, at ang bahay ay nakapangalan pa rin sa akin. Perpekto, sabi ni David. Ang unang hakbang ay i-freeze ang lahat ng joint accounts, agad-agad. Hayaan mong maranasan nilang ma-decline ang kanilang credit card. Hayaan mong maranasan nilang walang makuha kahit isang kusing. Pangalawa at pinakamahalaga ay ang bahay. Kailangan nating protektahan yan. Hindi nila pwedeng basta-basta ka na lang paalisin sa sarili mong pamamahay. Iyon ay labag sa batas,
pero mas maganda kung gagawa tayo ng isang legal na pader na hindi nila kayang kibain. Patuloy siyang nagsalita, pinabalangkas ang isang estratehiya na kasing detalyado ng isang blueprint ng gusali. Pag-aralan ang kanilang pananalapi, maghanap ng mga utang, ipunin ang lahat ng ebidensya ng kanilang pagiging maluho at irresponsable. At higit sa lahat, manatiling isang hakbang sa unahan nila. Sila ay mga baguhan, Andres. Padalos-dalos sila dahil sa kanilang kasakiman. Ikaw, sa kabilang dako, ay isang veterano. Ikaw ay maparaan at matiyaga. Iyan ang iyong kalamangan. Habang nagsasalita siya, naramdaman ko ang pagbabago sa loob ko. Ang bigat sa aking dibdib ay unti-unting napalitan ng isang malinaw na layunin. Ang inhinyero sa loob ko ay muling nabuhay. Ang paglutas ng problemang ito ay hindi na tungkol sa emosyon. Ito ay tungkol sa lohika, estratehiya at tamang pagpapatupad. Ito ay isang proyektong kailangan kong tapusin. Pagkatapos ng halos 2 oras, umalis ako sa kapihan na may daladalang bagong pag-asa at isang malinaw na listahan ng mga dapat gawin. Iniwan ko si David na may pangakong tatawagan ko siya para sa bawat hakbang. Huwag kang mag-atubili, Andres, ang huli niyang sinabi. Kapag nagsimula ka na, huwag kang lilingon pabalik. Ituloy mo hanggang sa huli. Naglakad ako sa mga abalang kalye ng Maynila, ngunit ang ingay ng mga busina at ng mga tao ay tila hindi ko naririnig. Ang tanging naririnig ko ay ang plano na tumatakbo sa aking isipan. Ang unang hakbang ay ang pagsisiyasat. Kailangan ko ng matibay na ebidensya at alam ko kung saan ko ito hahanapin. Sa kanilang sariling kapabayaan, sa kanilang sariling basura. Ang gabi ay ang magiging kakampi ko at ang dilim ang magiging kanlungan ko habang sinisimulan kong gibain ang mundong itinayo nila sa ibabaw ng aking mga sakripisyo. Ang digmaan ay opisyal nang nagsimula. Kinagabihan, hinintay kong tumahimik ang buong bahay. Ang tanging maririnig na lang ay ang ugong ng lumang refrigerator at ang malayong tunog ng mga asong nagtatahulan sa labas. Narinig ko ang pag-akyat ni Marco at Isabela sa kanilang silid mga 1 oras na ang nakalipas. Hinintay ko pa ang 1 oras para makasigurong sila ay mahimbing ng natutulog. Ang bawat minuto ay parang 1 oras ang haba. Ang aking puso ay kumakabog ng malakas sa aking dibdib, isang halo ng takot at pananabik. Ito na ang simula, ang pagkuha ng mga bala para sa aking armas. Dahan-dahan akong bumangon mula sa aking kama. Hindi ko binuksan ang ilaw. Sa loob ng 50 taon, kabisado ko na ang bawat sulok ng bahay na ito kahit pa nakapikit. Naglakad ako ng walang sapin sa paa, dahan-dahan, iniiwasan ang mga bahagi ng sahig na alam kong lumalangit-ngit. Bawat hakbang ay maingat at pinag-isipan. Pagdating ko sa ibaba, ang sala ay naliligo sa malamlam na liwanag mula sa buwan na tumatago sa bintana. Ang mga bagong kasangkapan na pinili ni Isabela ay tila mga dambuhalang anino sa dilim. Mga bagay na hindi nararapat sa lugar na ito. Mga simbolo ng kanilang kasakiman. Ang aking destinasyon ay ang kusina. Doon sa ibabaw ng maliit na mesa kung saan dati kaming nagkakape ni Elena ay ang sentro ng kanilang kapabayaan. Alam kong doon nila iniiwan ang kanilang mga sulat, mga bayarin at iba pang mga dokumento ng walang pakialam. Para sa kanila, iyon ay basura lang. Para sa akin, iyon ay isang minahan ng ginto. Kinuha ko ang isang maliit na flashlight mula sa drawer ng kusina, tinakpan ang liwanag nito ng aking mga daliri para maging mas madilim. Itinutok ko ito sa tumpok ng mga papel at doon nakita ko ang lahat. Mga sobre mula sa mga bangko, mga resibo mula sa mga mamahaling department store, mga bill ng kuryente at tubig. Ito na iyon. Huminga ako ng malalim at sinimulan ang aking pagsisiyasat. Ang una kong kinuha ay isang sobre mula sa isang kilalang bangko, isang credit card statement. Binuksan ko ito. Ang aking mga mata ay nanlaki sa aking nakita. Ang utang, 850,000 piso. Napailing ako. Paano nila nagawang umutang ng ganito kalaki?
Sinimulan kong basahin ang listahan ng mga pinagkagastusan. Isang handbag na nagkakahalaga ng 120,000 piso. Mga hapunan sa mga restoran na ang presyo ng isang ulam ay katumbas na ng isang linggong budget ko para sa pagkain. Mga paulit-ulit na pagbili online. Mga bayad sa spa. Si Isabela ang may kagagawa ng karamihan dito. Ang babaeng nagreklamo na ang aming lumang karpet ay baduy ay walang kahihiyang gumagastos ng perang hindi kanya. At si Marco, hindi rin siya nagpahuli. Mga bayad sa gym na hindi naman niya ginagamit, mga bagong gadget at isang subscription sa isang mamahaling wine club. Sila ay nabubuhay sa isang pantasya na pinopondohan ng utang. Kinuha ko ang aking telepono at maingat na kinuhanan ng litrato ang bawat pahina ng statement. Ito ang unang ebidensya. Nagpatuloy ako sa paghahalongkat. Nakakita ako ng mga paalala ng pagbabayad para sa kanilang kotse. 2 buwan na silang huli sa pagbabayad. Ang kotse na ipinagmamalaki ni Marco sa kanyang mga kaibigan ay malapit ng bawiin ng bangko. Napangiti ako ng mapait. Ito ang tinatawag nilang pag-unlad, isang buhay na itinayo sa mga kasinungalingan at pagkukunwari. At pagkatapos, nakita ko ang pinakamahalagang piraso ng ebidensya, isang kulay kaping sobre na may malalaking pulang letra. Kinuha ko ito, ang aking mga kamay ay bahagyang nanginginig. Mula ito sa bangko kung saan nila inutang ang pambili ng isang maliit na condo unit, isang investment na ipinagmalaki ni Marco sa akin ilang buwan na ang nakalipas. Pinuksan ko ang sulat at doon nakita ko ang mga salitang nagpatibok ng mabilis sa aking puso. Notice of foreclosure. 3 buwan na silang hindi nakakabayad sa kanilang mortgage. Nagbabanta ang bangko na kukunin na ang kanilang ari-arian. Ito ang kanilang pinakamalaking kahinaan. Ang kanilang pangarap na yumaman ng mabilis ay malapit ng maging isang bangungot. Ang kanilang kastilyong buhangin ay malapit ng gumuho. Maingat kong itinupi ang sulat at ibinulsa ito. Hindi ko ito kukuhanan ng litrato. Ang orihinal na kopya ang kailangan ko. Habang isinasayos ko pabalik ang mga papel para magmukhang hindi ito ginalaw, bigla akong nakarinig ng isang tunog. Isang mahinang paglangit-ngit mula sa itaas. Natigilan ako. Ang aking puso ay tila umakyat sa aking lalamunan. Mabilis kong pinatay ang flashlight at itinago ang aking telepono. Ang kusina ay muling binalot ng kadiliman. Dumikit ako sa pader sa likod ng refrigerator at pinigil ko ang aking paghinga. Narinig ko ang dahan-dahang pagbukas ng pinto ng kanilang silid na sinundan ng mabibigat na yabag sa pasilyo. Papunta siya sa hagdanan. Si Marco, ang bawat yabag niya sa pagbaba ay parang isang malakas na dagundong sa aking pandinig. Ano ang gagawin ko? Paano kung mahuli niya ako dito? Masisira ang lahat ng aking plano. Pinikit ko ang aking mga mata at nagdasal. Huminto ang mga yabag sa tapat ng pinto ng kusina. Naramdaman ko ang pag-ikot ng doorknob. Ngunit hindi ito bumukas. Tila nagbago ang isip niya. Narinig ko siyang bumuntong hininga at pagkatapos ay ang kanyang mga yabag ay naglakad patungo sa banyo. Narinig ko ang pagbuhos ng tubig at pagkatapos ng ilang minuto, ang kanyang mga yabag ay muling umakyat sa hagdan. Ang pinto ng kanilang silid ay muling nagsara. Nakatayo lang ako roon sa dilim sa loob ng 10 minuto, hindi gumagalaw, pinapakiramdaman ang katahimikan. Nang makasiguro akong ligtas na, dahan-dahan akong lumabas mula sa aking pinagtataguan. Ang aking damit ay basang-basa ng pawis, muntik na iyon, ngunit ang panganib ay nagbigay lang sa akin ng mas malakas na determinasyon. Maingat kong ibinalik ang lahat sa ayos at tahimik na bumalik sa aking silid. Hawak ko ngayon ang kanilang mga sikreto, hawak ko ang ebidensya ng kanilang mga kabiguan. Ang pagsisiyasat sa dilim ay naging matagumpay. Ang susunod na hakbang ay dalhin ang mga ebidensyang ito sa isang taong kayang gawing mga legal na armas ang mga ito. Panahon na para ihanda ang aking kaso. Panahon na para pandayin ang mga sandata ng batas. Ang opisina ni Atiwer Juanito Santos ay isang malaking kaibahan sa magulo at tensyonadong kapaligiran ng aking tahanan. Malinis, moderno,
at napakatahimik. Ang mga pader ay gawa sa salamin na nagbibigay ng tanawin sa abalang distrito ng Makati. Ang amoy ng mamahaling kape at ng bagong print na papel ay nangingibabaw sa hangin. Ito ay isang lugar ng lohika, ng mga patakaran at ng mga kahihinatnan. Umupo ako sa tapat ng kanyang malaking mesa na gawa sa mahogany, habang inilalatag ko ang mga dokumentong nakuha ko mula sa aking pagsisiyasat. Ang aking lumang jacket ay tila hindi bagay sa eleganteng upuan na aking kinauupuan. Si Atayor Santos, isang lalaking nasa mga 50 anyos at may matalas na tingin, ay sinuri ang bawat papel na inilatag ko. Kinuha niya ang credit card statement, ang mga abiso ng huling pagbabayad at ang pinakamahalaga sa lahat, ang notice of foreclosure. Habang binabasa niya, ang kanyang mukha ay nanatiling walang emosyon, ngunit nakita ko ang bahagyang pagtaas ng kanyang kilay. Isang senyales ng paghanga sa aking ginawang paghahanda. "Nagawa ninyo ang inyong takdang aralin, G. Andres," sabi niya sa wakas. Ang kanyang boses ay kalmado at profesional. "Ito ay napakalinaw. Mayroon tayong malinaw na kaso ng financial irresponsibility at posibleng isang intensyon na dayain ka para makuha ang iyong ari-arian." "Gusto kong protektahan ang aking sarili, attorney," sabi ko. "At gusto kong managot sila sa kanilang mga ginawa. Ayoko ng gulo. Gusto ko lang ng katarungan. Isang katarungang matagal nang dapat nilang harapin." Tumango si Attorney Santos at kumuha ng isang malinis na legal pad. "Kung gayon, simulan na natin ang pagpapanday ng inyong mga armas. May 3 pangunahing bagay tayong kailangang gawin at kailangan nating gawin ito ng mabilis at tahimik. Ang una," sabi niya, "ay ang aking huling habilin at testamento. Kailangan nating baguhin ito agad," paliwanag niya. "Sa kasalukuyan, si Marco ba ang inyong tagapagmana?" Tumango ako at isang kirot ang dumaan sa aking puso. Ang dokumentong iyon ay ginawa namin ni Elena maraming taon na ang nakalipas, puno ng pag-asa para sa kinabukasan ng aming anak. "Aalisin natin siya ng tuluyan," sabi ni Atty. Santos. "Ang lahat ng iyong ari-arian, kasama na ang bahay at ang iyong mga ipon ay ililipat natin sa pangalan ng isang benepisyaryo na iyong pipiliin. Isang kamag-anak, isang kaibigan, o mas maganda, isang organisasyong pangkawanggawa. Sa ganitong paraan, kahit anong mangyari sa iyo, wala silang makukuha kahit isang sentimo." Sumangayon ako. Pinili ko ang isang ampunan para sa mga bata, isang lugar na malapit sa puso ni Elena. Ang pagpirma sa bagong dokumento ay masakit. Ito ang opisyal na pagputol ng huling tali sa pagitan ko at ng aking anak. Ngunit kailangan itong gawin. Ito ang unang pader ng aking depensa. Ang ikalawang armas ay mas direkta at mas mabilis ang epekto. Ang joint bank account, sabi ni Atty. Santos, tatawagan natin ang bangko ngayon din. Bilang primary account holder, may karapatan kang i-freeze ito o isara ng walang pahintulot niya. Puputulin natin ang kanilang maliit na allowance. Hayaan nating maramdaman nila ang unang kagat ng ating opensiba. Ganoon nga ang ginawa namin. Sa isang tawag sa telepono, habang kinukumpirma ko ang aking pagkakakilanlan, narinig ko ang pag-type ng teller sa kabilang linya. "Okay na po, sir. Naka-freeze na po ang account." Isang simpleng pangungusap, ngunit alam kong magdudulot ito ng malaking gulo sa buhay ni na Marco at Isabela. Naramdaman ko ang isang bahagyang ngiti ng tagumpay. Ang pangatlo at pinakamakapangyarihang armas ay ang proteksyon para sa bahay. Hindi sapat na nakapangalan lang sa iyo ang titulo, paliwanag ni Atty. Santos. Maari nilang subukang i-pressure ka o mas masahol pa, subukang ideklara kang mentally incompetent para makuha nila ang kontrol. Ang gagawin natin ay magtatatag ng isang irrevocable trust. Ililipat natin ang pagmamay-ari ng bahay mula sa iyong pangalan patungo sa trust. Ikaw ang magiging trustee, ang tagapamahala. Ang ibig sabihin nito, ang bahay ay hindi na legal na pag-aari mo bilang isang individual, kundi ng trust. Kaya hindi nila ito maaaring piliting ibenta o isama sa anumang legal na kaso laban sa iyo. Ito ang iyong pinakamatibay na kuta. Ang proseso ay masalimuot, ngunit si Atty. Santos
ay napakagaling. Inihanda niya ang lahat ng papeles. Habang pinipirmahan ko ang bawat dokumento, naramdaman ko ang bigat ng bawat salita. Eviction, foreclosure, disinheritance. Ito ay mga salitang hindi ko kailanman inakalang magiging bahagi ng aking buhay. Ngunit habang tumatagal, ang bigat ay napapalitan ng isang pakiramdam ng kapangyarihan. Pagkatapos ng maraming taon ng pagbibigay, sa wakas, ako na ang may kontrol. Ako na ang nagtatakda ng mga tuntunin. Pagkatapos ng halos 3 oras sa kanyang opisina, handa na ang lahat. Ang aking mga legal na armas ay napanday na at handa ng gamitin. Inilagay ni Atty. Santos ang lahat ng kopya sa isang malinis na folder. Heto na, G. Andres, sabi niya, ang kailangan na lang natin ay ang tamang tiyempo. Hintayin nating sila ang gumawa ng susunod na hakbang. At kapag ginawa nila iyon, handa na tayong sumagot ng may buong puwersa ng batas. Habang paalis na ako sa kanyang opisina, dala-dala ang folder na parang isang kalasag, biglang nag-vibrate ang aking telepono. Tiningnan ko ito, isang missed call mula kay Marco. Nanlamig ang aking dugo ngunit hindi ako natakot. Alam ko na, ang unang armas ay tumama na sa target. Nalaman na niyang naka-freeze na ang account. Ang kanilang maliit na mundo ay nagsisimula ng yumanig. Hindi ko sinagot ang tawag. Sa halip, itinago ko ang telepono sa aking bulsa. Hayaan mo siyang magtaka. Hayaan mo siyang mag-alala. Hayaan mo siyang matikman ang paunang lasa ng takot na ipinaramdam niya sa akin. Ang laban ay hindi na sa loob ng bahay. Ang laban ay dinala ko na sa isang larangan kung saan sila ay talo na bago pa man magsimula. Ang larangan ng batas, at sa larangang iyon, ako ang may hawak ng lahat ng alas. Pag-uwi ko sa bahay ng hapong iyon, dala-dala ang folder mula sa opisina ni Atty. Santos, ramdam ko ang kakaibang bigat sa hangin. Para bang ang mga pader ay may tainga at ang bawat sulok ay may matang nakamasid. Sina Marco at Isabela ay nasa sala. Hindi sila nag-iimikan. Si Isabela ay walang tigil sa pag-scroll sa kanyang telepono. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato. Si Marco naman ay pabalik-balik sa paglalakad sa harap ng telebisyon. Ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang buhok, halatang-halata ang pagkabalisa. Ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa sa sigawan. Ito ang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Dumiretso ako sa aking silid, hindi sila pinansin. Ngunit alam kong naramdaman nila ang aking presensya. At alam kong may nagbago. Ilang oras ang lumipas. Ang aking telepono ay walang tigil sa pag-vibrate. Sunod-sunod na tawag mula kay Marco, hindi ko sinasagot. Pagkatapos ng ikalimang tawag, isang text message ang dumating. Itay, anong nangyayari? Bakit nakalock ang account? Kailangan nating mag-usap. Hindi ako nag-reply. Hayaan mo siyang mag-isip. Hayaan mo siyang kabahan. Ito ay isang laro ng pasensya, isang laro ng chess, at hindi ako gagawa ng anumang galaw na hindi pinag-isipan. Kinagabihan, habang ako'y nasa aking silid at nagpapanggap na natutulog, narinig ko ang kanilang mga boses mula sa sala. Dahan-dahan akong bumangon at idinikit ang aking tainga sa pinto. Ang kanilang mga boses ay mahina, ngunit sapat na para marinig ko ang lason sa bawat salita. Ito na ang pagkakataon ko. Kinuha ko ang aking telepono, pinuksan ang voice recorder app at maingat na inilapit ito sa siwang sa ilalim ng pinto. Sinabi ko na sa'yo, may ginagawa siya. Narinig kong sabi ni Marco, ang boses niya ay nanginginig sa galit at pagkalito. Sinubukan kong magpagasolina kanina at tumalbog ang card. Tumalbog, nakakahiya, pinagtitinginan ako ng mga tao. Huminahon ka nga, Marco, sagot ni Isabela. Ang boses niya ay malamig at kalkulado. Hindi makakatulong ang pagsisigaw mo. Malinaw na ito ang ganti niya dahil sa sinabi natin noong Noche Buena. Isang maliit at walang kwentang paghihiganti ng isang matanda. Walang kwenta? Sigaw ni Marco. Paano ko babayaran ang hulog sa kotse at paano ang credit card? Siya ang may hawak sa lahat, Isabela. Isang sandaling katahimikan. At pagkatapos, narinig ko ang boses ni Isabela na mas lalong naging mapanganib, parang isang ahas na bumubulong sa dilim. Kung gayon, sabi niya, kailangan na nating ituloy ang plano. Hindi na tayo pwedeng maghintay pa. Masyado na siyang nagiging problema. Anong plano? Tanong ni Marco. Ang plano, Marco, ang plano na dapat ay matagal na nating ginawa, paliwanag ni Isabela.
Hindi sapat na paalisin lang natin siya. Paano kung magreklamo siya? Paano kung pumunta siya sa abogado? Ang kailangan natin ay kunin ang lahat mula sa kanya, ang buong kontrol. Naramdaman kong nanlamig ang aking buong katawan. Ang aking kamay na may hawak sa telepono ay nagsimulang manginig. Paano natin gagawin yon? Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay tila may halong takot at pag-aalinlangan. Simple lang, sabi ni Isabela. Siya ay matanda na, malilimutin. Minsan, nakikita ko siyang kinakausap ang litrato ng nanay mo. Gagamitin natin yan. Kakausapin natin ang mga kamag-anak, si Tita Susan. Sasabihin natin na nag-aalala tayo. Sasabihin natin na hindi na niya kayang mag-isip ng maayos, na siya ay nagiging panganib sa kanyang sarili. Pagkatapos, kukuha tayo ng abogado, magfa-file tayo ng petisyon sa korte para sa guardianship. Guardianship. Ang salitang iyon ay tumama sa akin na parang isang kidlat. Gusto nilang ideklara akong inutil. Gusto nilang alisin ang aking karapatan na magdesisyon para sa aking sarili. Gusto nilang gawin akong isang bilanggo sa sarili kong bahay habang sila ang nagkokontrol sa aking pera, sa aking ari-arian, sa aking buhay. Ito ay mas masahol pa sa pagnanakaw. Ito ay pagpatay sa aking pagkatao. Sa tingin mo ba gagana yon? Tanong ni Marco. Siyempre gagana yon, kumpiyansang sagot ni Isabela. Sino ang paniniwalaan ng korte? Ang isang ulyanin na matanda o ang kanyang nag-aalalang anak at manugang? Tayo ang pamilya. Tayo ang mas nakakaalam kung ano ang makakabuti para sa kanya. Kapag nakuha na natin ng guardianship, wala na siyang magagawa. Ang bahay, ang pera sa bangko, lahat ay mapupunta sa ating pangangasiwa. At pagkatapos, maaari na nating gawin ang gusto natin. Ibenta ang bahay na ito, bumili ng bago sa isang magandang subdivision, at maaari natin siyang ilagay sa isang magandang nursing home, isang lugar kung saan may mag-aalaga sa kanya ng maayos. Isang nursing home. Ang huling mga salita ay parang isang pako na ibinaon sa aking kabaong. Ang kanilang kabutihan ay isang maskara para sa pinakamasamang uri ng kataksilan. Plano nilang itapon ako na parang isang basahan pagkatapos nilang makuha ang lahat. Sige, narinig kong sabi ni Marco pagkatapos ng isang mahabang katahimikan. Ang kanyang pag-aalinlangan ay nawala na, napalitan ng isang malamig na determinasyon. Gawin natin! Tatawagan ko si Tita Susan bukas ng umaga. Hindi ko na kinayang makinig pa. Dahan-dahan kong inalis ang aking telepono mula sa siwang at pinindot ang stop recording. Tinitigan ko ang screen. Ang file ay na-save. Ang kanilang masamang balak, ang kanilang lason na mga salita ay nakakulong na ngayon sa loob ng aking telepono. Ito na ang pinakamatibay na ebidensya. Ito ang bala na tatapos sa kanila. Ang kanilang sariling mga salita ang magiging kanilang hatol. Ang akala nila'y sila ang nagpaplano ng aking pagbagsak. Ngunit ang hindi nila alam, binigyan lang nila ako ng perpektong sandata para wasakin sila ng tuluyan. Ang kanilang tunay na plano ay nabunyag na. At ngayon, alam ko na kung gaano kalalim at gaano kadilim ang kasamaan na kaya nilang gawin. Ang susi na sa loob ng 30 taon ay parang karugtong na ng aking kamay ay ayaw pumasok. Tiningnan ko ito, isang maliit na piraso ng tanso na naging saksi sa paglaki ng aking mga anak. Sa mga gabing umuuwi akong pagod mula sa trabaho. At sa mga araw na sinalubong ako ni Elena ng isang matamis na ngiti sa may pinto. Ngayon, ang susing ito ay wala ng silbi. Ang kahoy na pinto sa harapan ko na ako mismo ang nagbarnis ay may bagong sugat. Isang makintab at malamig na seradura na hindi ko kilala. Pinalitan nila ang seradura ng sarili kong bahay. Ang simpleng katotohanan iyon ay parang isang malaking sampal na lumagapak sa aking mukha, hindi sa pisngi, kundi sa mismong kaluluwa. Sinubukan kong kumatok. Una, mahina lang, baka sakaling nagkakamali lang ako. Walang sumagot. Kumatok ako ulit, mas malakas na. Michael, Emily, papasukin niyo ako. Sigaw ko, ang boses ko ay nanginginig, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagkalito at kirot. Tumingin ako sa bintana ng sala at sa isang saglit,
Nakita ko ang pagdaan ng anino ni Emily. Nagtama ang aming mga mata. Nakita niya ako. Nakita niya ang kanyang ama, nakatayo sa labas, parang isang pulubi na humihingi ng limos. Ngunit mabilis siyang umiwas ng tingin at naglaho sa dilim ng bahay. Doon ko naintindihan, hindi ito pagkakamali. Ito ay sinadya. Ito ay isang malinaw na mensahe. Hindi na ako bahagi ng tahanang ito. Ang bawat patak ng pawis na ipinuhunan ko sa bahay na iyon ay biglang nawala ng halaga. Ang mga sumunod na araw ay isang malaking dagat ng kahihiyan at kalungkutan. Napilitan akong umupa ng isang maliit na kwarto sa isang boarding house na amoy luma at kulob. Ang kama ay matigas, ang ilaw ay madilim. Gabi-gabi, nakahiga ako roon, nakatitig sa kisame na may mga mancha ng tubig at iniisip ang malambot kong kama, ang mga litrato namin ni Elena sa tabi nito, ang amoy ng kapeng inihahanda niya tuwing umaga. Para akong isang halaman na pinunot mula sa kanyang lupang tinubuan at itinapon sa isang tuyong semento, ngunit hindi pa sila tapos. Nagsimula ang kanilang kampanya. Isang araw, tumawag sa akin ang aking pinsan mula sa probinsya, si Alberto. "Henry, ano ba itong naririnig ko?" tanong niya. Ang boses niya ay puno ng pag-aalala. Tumawag si Michael, sabi niya, "Nagiging makakalimutin ka na raw. Ulyanin, minsan daw ay nawawala ka at hinahanap ka nila kung saan-saan. Totoo ba, pinsan?" Napatigil ako. Ang mga kasinungalingan. Napakabilis nilang kumalat parang apoy sa tuyong damuhan. Sinubukan kong magpaliwanag, ngunit paano mo ipapaliwanag ang isang bagay na napakakomplikado? Na ang sarili mong mga anak ay tinatraidor ka? Kanino sila maniniwala? Sa isang matandang lalaki na pinatalsik sa sariling bahay o sa isang mag-asawang mukhang kagalang-galang at nag-aalala? Isa-isa, naramdaman ko ang pagtalikod ng mga taong akala ko ay kakampi ko. Ang mga tawag sa telepono ay dumalang. Ang mga imbitasyon ay nawala. Ikinulong nila ako hindi lang sa labas ng aking bahay, kundi sa isang isla ng kalungkutan kung saan ang tanging kasama ko ay ang mga alaala ng isang masayang pamilyang matagal nang gumuho at sa bawat araw na lumipas, ang sakit ay lalong tumitindi, ngunit kasabay nito, tumitibay din ang aking determinasyon. Gagamitin ko ang sakit na ito, gagamitin ko ang kalungkutang ito. Hahayaan ko silang itayo ang kanilang entablado ng kasinungalingan dahil sa entablado ring iyon, ilalabas ko ang katotohanan. Sa gitna ng aking pag-iisa, isang tawag ang nagsilbing ilaw sa aking madilim na landas. Si Sarah, ang matalik na kaibigan ng yumaong asawa ko, ang aking maring Sarah. Siya na lang ang natitirang tulay ko sa nakaraan, sa buhay kung saan nandoon pa si Elena. "Henry, kumusta ka na?" Ang boses niya sa kabilang linya ay puno ng sinserong pag-aalala, hindi tulad ng mga boses na narinig ko kamakailan na may halong awa at paghuhusga. "Nabalitaan ko ang nangyari. Huwag kang mag-alala, hindi ako naniniwala sa kanila." Ang simpleng mga salitang iyon ay parang isang basong tubig sa isang taong nauuhaw. "May kailangan kang malaman, Henry," pagpapatuloy niya. At ang kanyang tono ay biglang bumaba, naging seryoso. Nagpaplano sina Michael at Emily ng isang malaking salo-salo para sa Pasko. Isang Noche Buena, inimbitahan nila ang lahat ng kamag-anak mula sa mga pinsan natin sa Laguna hanggang sa mga tiyuhin sa Maynila. Nakinig lang ako at naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Pero hindi ito ordinaryong selebrasyon, Henry. Narinig ko mismo mula sa isa sa mga kaibigan ni Emily. Ang plano nila ay ipahiya ka sa harap ng lahat. Huminga siya ng malalim. Sa gabing iyon, sa harap ng buong angkan, ia-anunsyo nila na ikaw ay hindi na makapag-isip ng tama. Gagamitin nila ang mga kwento-kwentong ikinalat nila para sabing kailangan ka na nilang ilagay sa kanilang pangangalaga para makuha nila ang legal na kontrol sa lahat, pati na sa bahay. Pagkatapos ng tawag, hindi ako natakot, hindi ako nagalit. Sa halip, isang kakaibang kalinawan ang bumalot sa akin. Para akong isang manlalaro ng chess na nakakita ng siyam na hakbang pasulong. Perpekto. Napaka-perpekto ng kanilang plano. Sila mismo ang naglatag ng pain. Sila mismo ang nagtipo ng mga manonood. Sila mismo ang nagtayo ng entablado
para sa kanilang sariling pagbagsak. Gusto nila ng isang malaking pagtitipon, isang gabi ng pamilya, isang paghuhusga. Ibibigay ko sa kanila, ngunit hindi ako ang huhusgahan sa gabing iyon. Nagsimula akong maghanda. Ang bawat dokumento sa aking folder ay parang isang sundalo na inihahanay ko para sa isang digmaan. Ang notice of eviction, ang mga bank statement na nagpapakita ng kanilang utang na umaabot na sa 2 milyong piso, ang mga kopya ng titulo ng bahay na nakapangalan pa rin sa akin. At ang pinakamalakas kong sandata, ang maliit na digital recorder. Pinakinggan ko ulit ito, ang boses ni Michael at Emily. Malinaw at walang duda habang pinag-uusapan nila ang kanilang masamang balak. Ang bawat salita ay parang isang punyal na itinarak nila sa aking likod. Sa Pasko, ang mga punyal na iyon ay ibabalik ko sa kanila. Hindi sa kanilang likod, kundi sa kanilang harap, upang makita ng lahat ang kanilang pagkaduwag at kasakiman. Ang Pasko ay panahon ng pagbibigayan, at sa Paskong ito mayroon akong espesyal na regalo para sa aking mga anak. Isang regalong hindi nila malilimutan habang sila'y nabubuhay. Ang regalo ng katotohanan, ang amoy ng hamon at keso de bola ay dapat sanang nagpapaalala sa akin ng masasayang Pasko na kasama si Elena, ng mga tawanan at walang katapusang kwentuhan. Ngunit sa gabing iyon, habang tumatayo ako sa pintuan ng sarili kong bahay, ang bango ng Noche Buena ay parang amoy ng isang patibong, isang matamis na samyo na nagtatago ng mapait na lason. Pagpasok ko, ang masayang bulungan ay biglang naputol, na parang isang radyong biglang pinatay. Lahat ng mga mata, lahat sila ay napako sa akin. Sa kanilang mga tingin, nababasa ko ang mga kwentong ipinakain sa kanila ni na Michael at Emily. Nakikita ko ang awa, ang pag-aalinlangan, ang paghuhusga. Para sa kanila, ako ang matandang ama na dapat kaawaan, ang taong unti-unti nang nawawala sa sarili. Si Michael, na nakabihis ng magandang polo, ay lumapit na may isang pilit na ngiti, isang ngiti na para sa mga bisita, hindi para sa akin. "Tay," sabi niya, at ang boses niya ay sadyang nilakasan upang marinig ng lahat. "Mabutit nakarating ka. Nag-alala kami sa iyo." Ang bawat salita ay isang pag-arte, isang napakahusay na pagganap sa entabladong siya mismo ang nagtayo. Hinayaan ko siyang akayin ako sa isang silya sa isang tabi na parang isang bagay na kailangang ilagay sa tamang lugar. Umupo ako roon, tahimik, yakap ang isang payak na Manila folder. Sa loob nito ay hindi lang mga papel. Nasa loob nito ang katotohanan, ang kanilang hatol. Ang hapunan ay nagpatuloy sa isang alon ng pagkukunwari. Ang mga pinsan at tiyahin ay sumusubok na maging masaya, ngunit ang kanilang mga ngiti ay hindi umaabot sa kanilang mga mata. Paminsan-minsan may sumusulyap sa akin na parang tinitingnan kung kumakain ba ako o kung alam ko pa ba kung nasaan ako. Hinayaan ko sila. Hinayaan ko silang maniwala sa palabas. Hinintay ko ang tamang sandali at dumating nga ito. Pagkatapos kumain ng lahat, tumayo si Michael. Kinuha niya ang isang kutsara at marahang ipinukpok sa kanyang baso. Kring, 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 isang tunog na humihingi ng atensyon. Nang tumahimik na ang lahat, nagsimula siyang magsalita. Ang kanyang boses ay puno ng peking kalungkutan. "Pamilya," panimula niya, "nagtipon tayo ngayong gabi para magdiwang. Ngunit mayroon din kaming isang mahalagang bagay na kailangang ipaalam sa inyo." Tumingin siya sa akin. "Ang aming tatay, na minamahal nating lahat, ay hindi na tulad ng dati." Ikinuwento niya ang mga kasinungalingan, mga araw na di umano'y nawawala ako. Mga pagkakataong nakakalimutan ko raw ang kanilang mga pangalan. Ang bawat salita niya ay isang pako na ibinabaon sa aking reputasyon, at nakikita ko ang mga ulo ng aking mga kamag-anak na marahang tumatango sa pagsang-ayon. Sila ay mga hukom na napaniwala na sa isang panig lang ng kwento. At pagkatapos, ibinigay niya ang kanyang pangwakas na dagok. Kaya po, para sa kanyang sariling kaligtasan at kapakanan, sabi niya, na may halong pag-aalala sa boses. Napagdesisyonan namin ni Emily na opisyal ng pangasiwaan
ang lahat ng kanyang mga ari-arian para maalagaan namin siya ng husto. Iyon na ang hudyat. Dahan-dahan sa abot ng makakaya ng aking matatandang tuhod, tumayo ako. Ang aking pagtayo ay nagpatigil sa lahat. Ang bawat hininga sa silid ay tila napigil. Lumakad ako palapit kay Michael. Ang bawat hakbang ko ay mabigat at may kahulugan. Walang nagsalita. Michael, sabi ko, at ang aking boses, pagamat mahina, ay umaling-aungaw sa katahimikan. Dahil ang Pasko ay panahon ng pagbibigayan, mayroon din akong regalo para sa iyo. Iniabot ko sa kanya ang folder. Nagtataka niya itong tinanggap. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Nang buksan niya ito, nakita ko ang pagbabago. Ang kulay ng kanyang mukha ay unti-unting nawala. Ang unang papel sa ibabaw, ang Notice of Eviction. Isang utos na paalisin siya sa bahay na inaangkin niya. Narinig ko ang gulat na bulungan ng mga nasa paligid. Ikalawang papel, ang mga statement ng bangko na may malaking pulang bilog sa kabuuang utang na umabot sa 2 milyong piso. Mas lumakas ang bulungan, naging mga tanong. At pagkatapos, ang huli. Mula sa aking bulsa, inilabas ko ang maliit at itim na digital recorder. Pinindot ko ang play. Sa nakakabinging katahimikan ng gabi ng Pasko, ang boses ni Michael at Emily ay pumuno sa buong kabahayan. Malinaw, walang duda. Mas madali kung sasabihin nating ulyanin na si tatay para makuha natin ang guardianship. Hindi niya na kailangan ang bahay na ito. Sa atin din naman lahat mapupunta ito sa huli. Ang boses mula sa recorder ay huminto. Ngunit ang alingawngaw nito ay nanatili. Walang gumalaw, walang kumurap. Ang mga mukha ng aking mga kamag-anak na kanina lang ay puno ng awa para sa akin, ngayon ay nag-aalab sa galit at pagkasuklam na nakatutok kay Michael at Emily. Ang kahihiyang inilaan nila para sa akin ay bumalik sa kanila 100 beses na mas matindi. Sumasabog sa kanilang mga mukha sa harap ng buong pamilyang sinubukan nilang linlangin. Hindi ko na sila kailangang tingnan pa. Ang kanilang pagkatalo ay nakasulat na sa bawat sulok ng silid na iyon. Tumalikod ako. Habang naglalakad ako papalabas ng pinto, naramdaman ko ang pag-angat ng isang napakabigat na pasanin mula sa aking mga balikat. Isinara ko ang pinto sa aking likuran at kasabay nito, isinara ko na rin ang kabanata ng buhay ko na puno ng kanilang panlilinlang. Kundi sa labas, ang hangin ng Pasko ay malamig, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, ang aking puso ay malaya. Ang bago kong apartment ay maliit. Ang mga pader ay puti pa at wala pang masyadong palamuti, ngunit ang malaking bintana ay nagbibigay ng tanawin sa kumukutitap na mga ilaw ng syudad. Isang tanawin ng mga bagong simula, isang tanawin ng buhay na patuloy na umaandar. Umupo ako sa isang simpleng mesa, ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na lampara na nagbibigay ng mainit na anino sa isang blangkong piraso ng papel. Ang pluma sa aking kamay ay tila mabigat hindi dahil sa tinta, kundi dahil sa bigat ng mga salitang kailangan kong isulat. Ang bahay na ibenta ko na. Mabilis ang proseso, isang batang pamilya ang nakabili, isang pamilyang may maliliit na anak na tatakbo sa mga pasilyo kung saan dating naglalaro si Marco, isang pamilyang pupunuin ito ng mga bagong tawanan at mga bagong alaala. Sa una, masakit. Ang bawat pirma sa mga dokumento ay parang isang pamamaalam sa isang bahagi ng aking buhay. Ngunit habang tumatagal, ang sakit ay napalitan ng isang pakiramdam ng gaan, kalayaan. Sina Marco at Isabela, naglaho sila na parang bula pagkatapos ng gabing iyon ng Noche Buena. Inilabas nila ang kanilang mga gamit bago pa man dumating ang takdang araw sa eviction notice. Walang paalam, walang salita. At hindi na ako umasa pa. May mga tulay na kapag sinunog mo na, abo na lang talaga ang matitira. Kinuha ko ang pluma at sinimulan kong isulat. Ang aking kamay ay matatag, walang panginginig. Marco, ang simula ko. Maraming taon kong inisip kung saan ako nagkamali, kung ano ang dapat kong ginawa para manatili kang malapit sa akin. Ngunit pinili mo ang iyong landas at kinailangan kong piliin ang sa akin. Pinapatawad kita. Hindi dahil sa karapat-dapat ka rito, kundi dahil kailangan ko nang magpatuloy.
Kailangan kong bitawan ang bigat ng galit para makalakad ako ng magaan. Ito na ang paalam. Mga simpleng salita, ngunit naglalaman ito ng lahat. Ang pagmamahal na dati kong naramdaman, ang kataksilan na sumira rito, at ang kapayapaan na ngayon ay inaangkin ko na. Tinupi ko ang sulat at isinilid sa isang simpleng sobre. Inilagay ko ito sa ibabaw ng mesa. Ang pagpapatawad na ito ay hindi para sa kanila. Ito ay para sa akin. Isang paraan para hubarin ang huling piraso ng kanilang bigat sa aking balikat. Masyado ko na silang pinasa ng matagal. Sa labas, ang mga butil ng niyebe ay dahan-dahang bumabagsak. Pinabalot ang syudad sa katahimikan. Tumayo ako at lumapit sa bintana. Ang aking refleksyon ay bahagyang nakikita sa salamin. Ang buhay na minsan kong itinayo sa isang bahay na puno ng mga pangarap, wala na. Ngunit ako, narito pa rin ako. Nakatayo pa rin. May mga taon pang natitira para bumuo ng bago. Kinuha ko ang sobre at isinuksok sa bulsa ng aking jacket. Ang post office ay ilang kanto lang ang layo. Ihuhulog ko ito ngayong gabi. Hahayaan kong dalhin ng hangin ang aking mga salita patungo sa kawalan. Maaaring basahin ito ni Marco o maaaring hindi. Hindi na mahalaga. Nasabi ko na ang kailangan kong sabihin. Ang pinto ng apartment ay nagsara sa aking likuran. Ang tunog nito ay mahina ngunit pinal. Ang pasilyo ay tahimik, ngunit sa labas ang syudad ay naghihintay, buhay at puno ng mga posibilidad. Ang niebe ay patuloy na babagsak, tatakpan ang mga lumang landas at gagawa ng puwang para sa mga bago. At ako, handa na akong lakarin ang mga iyon.